is in the hands of 30 Ravenna. Puts on the brakes. Go for three. Gets it to go! Trust the process ang palaging itinatatak niya sa isip noong mga panahong gusto na niyang sumuko. Nung inaakala niyang tangkad lang ang meron siya, mabagal at overweight pa. Subalit sa tulong ng kanyang pamilya at ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang batang nooy niyayaya lamang maglaro ng basketball kasama ng kanyang kuya, ngayon ay masasabing matagumpay na. Magandang araw mga ka-eHome Radio at isa na namang masaya at makabuluhang kwentuhan ang magaganap dahil napaka-espesyal ng bisita natin ngayon. Our guest for today is a rising star in the national basketball team and he has played internationally with our Gilas players, but he is best known as a clutch performer and a 3-time UAAP champion for the Ateneo Blue Eagles. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Isaac Akdo. Magandang araw po sa inyo, Sir Isaac. Magandang araw rin. Salamat po sa invitation. Alright, Sir Isaac, here's my first question. No? They say that you have an incredible IQ inside and outside basketball court. What can you say about that? Siguro kasi yung sa IQ, ako kasi pag tinignan mo ako, hindi ako pinakamabilis, hindi ako pinakamagaling, hindi ako pinakamalakas tumalon. So siguro kinailangan ko na maghanap ng edge ng lamang sa kalaban ko. So nag-isip ako, di na talaga ako bibilis. Kumbaga, ito na yun. Ito, di na ako tataas ng talon. So, kumbaga, yung IQ, yung, kumbaga, nag-fall sa akin. Tapos, malaking, kumbaga, at early age parents ko, sobrang focus na sila sa pag-aaral. Kailangan daw, okay, importante to, kailangan okay ka dito dahil, puhunan mo to para sa kinabukasan mo. Yes. So, at an early age pa lang, education, malaking bagay na sa amin. Tapos, sinabi rin sa akin na, no one can steal this from you. Kumbaga, anong matuto mo or ano yung mga grado mo, wala nang makakagalaw nun eh. Kumbaga, sa'yo na yun eh. Tapos madadala mo to sa buong buhay mo. I agree. Speaking of education, no? And speaking of edge, ang isa sa mga edge mo, I graduate ka ng Management of Applied Chemistry. They say that the course is something that you would not associate sa mga student-athlete noon na kagaya mo, no? And ngayon ay nagkumukuha ka na rin ng master's degree. My question, paano mo ba pinagsasabay-sabay ang lahat nito? How do you manage your time? Siguro kasi sa simula, medyo mahirap eh. Madaling ma-overwhelm sa lahat ng kailangan gawin. So, syempre, may responsibilidad ka sa pag-aaral, sa paglalaro, sa sarili mo, sa family mo, at sa mga kaibigan mo rin. So, sa early age pa lang, naisip ko na, okay, kailangan ko mag-sacrifice. So, kailangan, let's say, baka time ko, bawasan ko para may time with family or time for studies. Baka bawasan ko time with friends para makakapag-practice ako ng extra. Pero, honestly, depende kung ano importante sa'yo. Bis ako kasi hindi ako mahilig rin lumabas eh. Sobrang relax na ako sa bahay. So, for me, at madali naman sabihin na, sige, di na lalabas, matutulog na lang ako or mag-aaral ako. Tapos, kaya yan maaga pa lang na-realize ko yun na, syempre may oras pa yun para sa mga kaibigan, pero di naman kailangan lumalabas. Tapos, syempre naman, nahanap ko rin kung what works for me. Syempre, let's say, mabagal ako sa Filipino or sa English. So, doon talaga ako mas maraming oras mag-aaral. Mag-spend ako ng time doon. Pero let's say, math or science related, sobrang mas kaya ko. So, siyempre, yan yung uunahin ko para tapos na. Kung may free time, gawin ko na. Para di ko na siya iisipin down the line na, nakalimutan ko mag-aaral ng ganito. Kumbaga, tapos na. Tapos, I guess, last tip ko yun, yung find what works for you. Kailangan mo hanapin ano gumagana. Dahil na ako, medyo productive ako at night. Night person ako. So after practice, let's say 6 to 9 ang practice namin, 10 na ako nakaka-uwi. Productive ako from 11 to around 1. Doon ako productive compared na sa ibang students na, sige, 9 o'clock, 10 o'clock uwi. Sige, tulog na lang, tapos mas maaga gigising. Yan, hindi gumagana yan sa akin. So, kailangan mo hanapin ano gumagana para sa'yo.
Another important story about you, sir, is minsan ka nang tinawag na big fat kid at challenge ka noon ni Coach Tab Baldwin to get fit. Can you tell us the story behind this? Bis syempre, nung naglaro na ng UAP ng 1 year prior, tapos nung pumasok siya, di kami lahat niya kilala dahil na hold over lang kami lahat. Wala siyang bagong recruit, wala siyang kilala sa amin. Tas nakita niya siguro kami naglalaro na, sino kaya tong matangkad na medyo chubby na mabagal? I think, actually, feel ko na linaloko na ako, ina-exaggerate niya yung sinasabi niya eh. Pero nga, siguro di sanay na makita si Coach Tab na medyo di-athletic eh. Si Coach Tab na mataba pa, mabagal na. Si Coach Tab kasi nakaikot na, kumbaga naka-coach siya sa New Zealand, sa Europe, sa US. So, nakita na niya lahat. Pero siguro nakita niya rin sa akin na pag na-overcome ko yung hurdle na to na pagiging chubby, pagiging hindi kondisyon, na may next level pa maaabot. Kaya kinausap niya ako isang araw na, ano timbang mo? Tapos parang nag-back and forth kami regarding that. Pero parang sabi niya na talaga na food is important dahil na it's your fuel for your body, and we know that kumbaga sa athleticism mo, konti na lang madadagdag mo eh. Kumbaga, hindi ka ng kasing bilis na 30 or kumbaga hindi na malaking jump yung mapupuntahan mo. Kaya kailangan natin gawin na we have to find another edge for you para lang kumbaga to maximize it na. Kumbaga sasagayin na natin hanggang sa kakayahan mo. So, food was yung one thing na nung bata pa talaga ako, I enjoy food eh. Very foodie ako. Gusto ko talaga kumain. Nag-enjoy ako. Pero, siguro kaya never ko na-translate na. Naisip ko pa, mag-workout naman ako eh. Kaya pwede ako kumain kahit ano. So, pag-fast food ako, mag-junk food ako. Pero nung kinausap niya ako na parang may next level ka pa eh. Na maabot mo eh. Pero, siguro kailangan mo rin overcome to para you can make the next level. Because parang everything will help you. You'll be able to run faster, be in shape better, you'll feel better. Pero siya kasi he's very strong belief niya yung keto diet, which means na walang kanin, no carbs, so no rice, walang bread, walang pasta. Yes. Pero alam naman natin na tayo Pilipino, nag-enjoy talaga tayo ng rice, ng kanin. So deny ko muna siya. Sige, sabi ko, I'll give it a try. Nung 1 month, 2 months tinay ko, I think I lost 5 to 10 pounds na medyo, parang feeling ko I was parang ginagahan, I was feeling light. Kumbaga, parang sabi, baka gumagana to. Problema lang, parang sa laro, nanghihina ako ng lakas. Parang, yung mga teammates ko, tinatulak talaga ako dati na nahihirapan sila ngayon, mas madali na. Parang gumana ako na hindi okay. Nawala yung lakas ko. Kaya, after a while, naisip ko na baka this is not for me. And syempre, mahirap din pag keto diet ka. Pag hahanap ka ng mga snacks, kakainin sa araw, parang lahat ng mga meals naman, may kanin, may bread. Very hard lang to find karne na snack, na meat na snack, na nakakabusog, na hindi fried chicken, na hindi deep fried. So, parang very limited ka sa options. So, na-realize ko parang eventually na baka yung keto diet hindi for me. So, ngayon, parang after that, yung transition ko was be conscious yung paano naluto yung food. So, avoid deep fry, tanggalin yung taba, tapos focus gulay. Pwede naman meat at rice because dahil na athlete kami, very important na yung fuel namin na it has to be, plus you have to have all the scoops of vitamins and nutrients na paminsan di mo kukuha sa isa. And syempre yung taste because mahirap sa mga diet. Like ako, very enjoy ako kumain na may ibang taste na hindi talaga na-replicate. So, let's say gusto ko ng chocolate, kukontrol ko na lang siya. Or, let's say, okay, kakain lang ng marami. Ngayon, dinner, babawas na lang ako ng dinner. So, nahanap ko yun parang what works for me. And then, ngayon, syempre, tumulong siya on the court. So, syempre, bumilis ako, pumayat ako. Parang lumakas ako kahit nawala yung
nagbawas yung timbang ko. Tas nag-translate rin siya off the court. Parang mas may energy na ako na let's say, di ba sabi ko parang 11 to 1 pupush ako mag-aral. Parang mas parang mas energetic ako sa 2 hours na yan, kaya mas maming na ako nagagawa. Tapos, mas kahit bitin yung tulog ko, mas nakaka-recover ako na maayos. Parang mas energetic ako, mas okay yung tulog ko. So, parang nag-reflect rin siya outside the court yung pagka-challenge sa akin. And grateful ako doon because yan din siguro up to now na that was the one thing na if I knock that down, parang going forward, lahat mas madali na. Actually, alam mo, Sir Isaac, maraming na-excite nung nalaman nila na kayo po yung biging guest namin this morning. Kaya naman, nag-research ako sa mga kaibigan ko and office mates na mahilig sa basketball, no? At meron silang ilang mga katanungan sa'yo. Here's a question from Mr. Noel Viray. I will read it out. Regarding the issue with UST, can you share some of the players who left are having their loyalty and integrity questioned? What is your opinion about it? Miss, parang naman sa iba, pag especially yung unsurety na masususpend ba yung UST, tas bigla na tanggal yung coach, yung mga ibang players, hindi ko mafa-fault sila. Bis parang, lalo na, let's say, you're in 2 years ka sa, let's say, assuming, hypothetically, na masuspend yung UST ng 2 years. So, syempre, may 5 playing years ka lang, or you can play till 25 for some of these guys. That's too long to wait. Parang 2 years ka. Ano gagawin? Parang nakatambay ka lang for 2 years. Di ka makakalaro. And syempre, in 2 years, a lot can happen in not just even 1 year. Parang isang taon ka, di ka lang maglaro. Parang pwede mawala ka ng laro or pwede may mahanap na iba na mas magaling sa'yo na wala kang chance pakitang gilas. And syempre, for some of these guys, ito yung way nila to a better life. Basketball's a way for them to uplift their families, to able to support their families. So, kailangan nila to do what's best for their career, and baka not waiting 2 years isn't for them. So, very difficult decision siya. And I think malaking bagay rin kasi umalis si Coach Aldin dahil na karamihan ng player to recruit ni Coach Aldin. So, susunod sila kay Coach Aldin. Tapos pag, let's say, may bagong coach na pumasok, syempre, hindi kita recruit Hindi ako nagdala sa'yo dito Kaya, kaysa naman tas bigla mag-recruit ka ng bagong player na kaposisyon mo, syempre, may takot ka na mas pabor yung recruit niya. Syempre, dahil dala niya. Kaya, di ko naman masyado fina-fault yung players na umalis dahil na they're trying to do what's best for their careers. And hopefully, they make the right call na it was the right call not to leave and enter, let's say, other schools. Sana naman na they still have a career of basketball. Alright. Here's another question, this time from Mr. Carlo Velasco. Do you favor the idea of PBA bubble, just like in NBA? Kaya naman, because I think it's possible. May mga facilities na tayo, may iba na nag-offer na kung, host ko na lang kayo dito. And syempre, people want basketball. Parang, people want something to root for, something to look forward to. So, syempre, pag may PBA na game, mas gaganahan niya, may PBA mamaya, may laro mamaya, or, narinig mo, natalo nito si ganyan. Parang, kumbaga, it helps people escape parang yung problema nila ng buhay paminsan, or let's say, bad day sila, pero may PBA, tas nanalo team nila maglalaro, tas mananalo. Parang, flip na mood nila, masaya na sila ngayon. So, gets ko yung kung bakit gusto nila yung PBA dahil na something to look forward to, something to cheer you up, something to talk about. But at the same time, gets ko naman rin na yung ibang PBA player na marami sa kanila ngayon may bagong anak. So, or baby pa. So, syempre, mahirap nila iwanan yung baby or bagong anak nila. Mahirap yun. Na 2-3 months di mo makikita. So, nagigets ko rin sila kung bakit nahihinayang sila na parang, syempre, early ages ng pag may anak, early ages, gusto mo doon ka, supportive ka, parang, you don't wanna miss this because, syempre, they say that kids grow up too quickly. Yes. And at the same time, in terms of a cost standpoint, medyo mahal na talaga to host a bubble like this. Syempre,
sino magsasalo ng expenses. Funds. Kaya medyo nagigets ko kung bakit gusto nila lang gawin, at the same time gets ko rin kung bakit ayaw nila. Kaya per stand ko, I mean, try compromise. I think support pa rin ako with the bubble.